Values Education 8, Quarter 2, Learning Competency 7B, na ipaliliwanag ng paggunita ng pamilya sa mga makasaysayang pagdiriwang ay nakapagpapaunlad ng kamalayan sa mga kabayanihan ng mga magiting na Pilipino at mahalagang pangyayari upang bigyang pugay ang mga ambag ng mga ito sa ating bansa. Bago tayo tumungo sa panibagong aralin, balikan muna natin ang mga makasaysayang pagdiriwang na ating natalakay. Ang mga ito ay hindi lang basta pista o holiday. Mga paalala ito ng mga pangyayaring nagbigay dangal at kalayaan sa ating bansa. Sa bawat paggunita, naaalala natin ang mga taong lumaban at nagsakripisyo upang maging malaya ang mga Pilipino. Noong nakaraang aralin, tinalakay natin ang iba't ibang paraan ng paggunita ng pamilya sa mga makasaysayang pagdiriwang. Ang mga gawaing ito ay hindi lang simpleng tradisyon. Ito ay mga pagkakataon upang maipakita ang ating pagmamahal at paggalang sa bansa. Ngayon naman, aalamin natin kung paano nakatutulong ang mga gawaing ito upang mapalalim ang ating kamalayan sa kabayanihan ng mga Pilipino at sa diwa ng pagiging makabayan. Ito ang mga kinikilalang pambansang bayani ng Pilipinas ayon sa National Heroes Committee. Sila ay nagmula sa iba't ibang rehiyon at panahon, ngunit iisa ang kanilang layunin, ang ipaglaban ang kalayaan at dangal ng mga Pilipino. Sa ating aralin ngayon, makikilala natin hindi lamang ang kanilang mga kontribusyon, kung paano nakapagpapaunlad sa ating kamalayan ang paggunita sa kanila. Si Dr. Jose Rizal ay isang manggagamot, manunulat, pintor, siyentipiko at guro. Ginamit niya ang kanyang talino at talento upang buksan ang isipan ng mga Pilipino sa kawalang katarungang nararanasan ng bansa noon. Sa kanyang mga akdang Noli Me Tangere at El Filibusterismo, ipinaglaban niya ang reforma at kalayaan ng ating bayan. Sa pag-aalala ng kanyang ambag, makikita natin kung paano ang edukasyon at malikhaing pamamaraan ay nagiging paraan upang mapalalim ang ating kamalayang makabayan. Si Andres Bonifacio ay kilala bilang ama ng revolusyon at ang nagtatag ng katipunan, isang samahang naglayong palayain ang Pilipinas mula sa pananakop ng mga Espanyol. Ipinakita niya na ang tunay na pagmamahal sa bayan ay hindi lang sa salita, kundi sa tapang at gawa. Ang kanyang halimbawa ay nagtuturo sa atin na ang kabayanihan ay makikita sa lakas ng loob at sa paninindigan para sa tama. Si Emilio Aguinaldo ang naging unang pangulo ng Pilipinas at pinamunuan ang pakikibaka laban sa mga Kastila at mga banyagang mananakop. Pinakita niya ang kahalagahan ng pamumuno at determinasyon sa pagtatanggol ng bansa. Sa pag-alala ng kanyang buhay, maunawaan natin kung paano ang pamumuno at organisadong pagkilos ay bahagi ng kabayanihan na pwedeng tularan ng bawat pamilya. Si Apolinario Mabini ay kilala bilang dakilang lumpo dahil sa kanyang kapansanan sa paa. Ngunit siya ang naging pangunahing tagapayo ng pamahalaang revolusyonaryo sa panahon ng himagsikang Pilipino. Pinakita niya na ang kabayanihan ay hindi nakabase sa lakas ng katawan, kundi sa talino, prinsipyo at dedikasyon sa bayan. Ang kanyang halimbawa ay nagtuturo sa atin na kahit may limitasyon, ang malasakit at katalinuhan ay makatutulong sa bansa at sa lipunan. Si Marcelo H. Del Pilar ay isang manunulat at abogado na naging pangunahing tagapagsulong ng reforma sa ilalim ng pamumuno ng Espanya. Ginamit niya ang kanyang panulat upang ipaglaban ang karapatan ng mga Pilipino at ipakita ang kahalagahan ng pagbabago sa lipunan. Sa pag-aaral at paggunita ng kanyang buhay, mauunawaan natin kung paano ang matalinong pakikibaka at pagtindig para sa tama ay bahagi ng pagiging makabayan at pagpapahalaga sa kabayanihan. Si Sultan Muhammad Dipatuan Kudarat ay pinuno sa Mindanao na matagumpay na ipinagtanggol ang kanyang nasasakupan laban sa mga banyagang mananakop. Ipinakita niya ang kahalagahan ng tapang, disiplina at pagkakaisa sa pagpapanatili ng kalayaan at dangal ng kanyang mga nasasakupan. Sa paggunita sa kanyang kabayanihan, natututo tayong pahalagahan ng kasaysayan ng iba't ibang rehiyon ng Pilipinas at kung paano ang pagkakaisa at pamumuno
ay bahagi ng pagiging makabayan. Si Juan Luna ay isang kilalang pintor na ginamit ang kanyang sining upang ipakita ang damdaming makabayan at kabayanihan ng mga Pilipino. Kabilang sa kanyang pinakatanyag na obra ang Spoliarium, na nagpapakita ng hirap at sakripisyo ng tao at naging simbolo ng pakikibaka ng bayan para sa kalayaan. Ang paggunita sa kanyang buhay at likha ay nagtuturo sa atin na ang talento at sining ay pwedeng maging sandata sa pagpapalaganap ng kabayanihan at pagmamahal sa bayan. Si Melchor Aquino, kilala bilang Tandang Sora, ay tinaguri ang ina ng katipunan dahil sa kanyang malasakit at suporta sa mga katipunero. Naglaan siya ng pagkain, gamot at silungan sa mga lumalaban para sa kalayaan at ipinakita ang kahalagahan ng kabutihang loob at sakripisyo. Sa paggunita sa kanyang kabayanihan, natututo tayo kung paano ang malasakit at pagtulong sa kapwa ay bahagi ng pagpapakita ng pagmamahal sa bayan at pagpapalalim ng kamalayang makabayan. At si Gabriela Silang, nakilala bilang lider ng mga katipunero sa Ilocos matapos pumanaw ang kanyang asawa. Ipinakita niya ang tapang, determinasyon at pagkamakabayan sa pagpapatuloy ng pakikibaka para sa kalayaan. Sa paggunita ng kanyang buhay, maunawaan natin na ang kabayanihan ay hindi lamang para sa kalalakihan. Ang tapang at dedikasyon sa bayan ay pwedeng tularan ng lahat. At ito'y nagpapaunlad sa ating kamalayan sa mga dakilang Pilipino at kanilang ambag sa kasaysayan. Ngayon tingnan natin muli ang lahat ng ating mga pambansang bayani, mula kay Jose Rizal hanggang kay Gabriela Silang. Ang kanilang buhay at ambag ay nagtuturo sa atin ng tapang, talino, malasakit at pagmamahal sa bayan. Kapag inaalala ng pamilya ang kabayanihan ng mga Pilipino at mga makasaysayang pangyayari, napapaunlad nito ang ating kamalayan sa kasaysayan at kultura at natututo tayong maging responsableng mamamayan. Ngayon pag-usapan natin kung anong kahulugan ng nasyonalismo. Ayon sa Philippine Cultural Education, ang nasyonalismo ay sistema ng paniniwala o ideolohiyang politikal ng pagiging makabansa. Ito ay katapatan sa interes ng bansa, pagkilala at pagmamalaki sa kultura at tradisyon ng bansa, at pagnanasang matamo ang pambansang pagsulong. Sa ating aralin, ang paggunita ng pamilya sa mga makasaysayang pagdiriwang at kabayanihan ng mga Pilipino ay isang konkretong halimbawa ng pagpapalaganap ng nasyonalismo. Sa pamamagitan nito, natututo tayong pahalagahan ang ating kasaysayan at kultura at ito'y nagpapalalim ng ating pagmamahal sa bayan. Ngayon ay maglaan tayo ng sandali upang magnilay. Isipin mo, paano nakakatulong sa ating pamilya ang paggunita sa mga bayani at makasaysayang pagdiriwang? Ano ang natutuhan natin mula sa buhay at ambag ng bawat bayani? Paano tayo bilang miyembro ng pamilya maaaring maging bahagi ng pagpapanatili ng kamalayang makabayan? Sumulat ng isa o dalawang pangungusap tungkol sa iniisip mo. Maaari mo rin itong ibahagi sa klase kung nais mo. Ngayon ay ilapat natin ang ating natutuhan. Magplano ng isang simpleng paggunita ng isang makasaysayang pagdiriwang sa tahanan, tulad ng pagbabasa tungkol sa bayani o paggawa ng poster tungkol sa isang makasaysayang pangyayari. Magdaos ng talakayan sa pamilya tungkol sa kabayanihan ng mga Pilipino at kung paano ito makakatulong sa paghubog ng ating kamalayan at pagmamahal sa bansa. Pumili ng isang paraan kung paano maaari kayong makiisa bilang pamilya sa komunidad. Halimbawa sa pamamagitan ng paglilinis ng barangay, pagtulong sa proyekto, o simpleng pagtangkilik sa lokal na kultura at tradisyon. Sa paggawa nito, naipapakita natin na ang kabayanihan at kasaysayan ay hindi lamang natututuhan sa libro, kundi maaaring maging gabay sa araw-araw nating buhay bilang pamilya at mamamayan. Pagsasanay. Isulat ang T kung ang pangungusap ay wasto o M kung hindi. 1. Si Jose Rizal ay kilala bilang ama ng revolusyon at nagtatag ng katipunan. 2. Ang pakikilahok ng pamilya sa makasaysayang pagdiriwang ay nakakatulong sa pagpapalalim ng kamalayan sa kabayanihan ng mga Pilipino. 3. Si Juan Luna ay isang pintor na ginamit ang kanyang sining tulad ng Spoliarium upang ipakita ang pagmamahal sa bayan.
4. Ang nasyonalismo ay tumutukoy lamang sa pakikibaka sa digmaan at hindi sa pagpapahalaga sa kultura at kasaysayan. At 5. Si Melchora Aquino ay tinaguriang ina ng katipunan dahil sa kanyang tulong sa mga katipunero. At dyan lamang po nagtatapos ang ating aralin para sa araw na ito. Sana po ay may natutuhan kayo. Salamat po sa panonood at pakikinig. Paalam!